bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon ug pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kahigayunan nga panggaon mo bangga magmaligon ug magmalahotayon. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadan-ag diha kanimo ug kanako samtang ikaw kako maga Panimaya sa Kabuntagon. Well, good morning all. Well, sa ulitin, binabati po namin yung lahat na abot ng broadcast po namin sa Panimaya sa Kabuntagon. Hindi lang po dito sa Mindanao, lalo na rin sa Luzon, sa may Quezon, sa Mindoro, at kung saan pa man. Dapat sana sabihin nyo sa amin, sana naman mabati po namin kayo. Siyempre, yung mga suking viewers natin sa Leyte, Cebu, Bohol, at sa kalahatang Central Philippine Union Conference, binabati po namin kayo ng napakagandang umaga. Yes, og dili po namo kalimtan na among suking viewers diha sa western part of Mindanao, diha sa Tanggo, Mahayag, sa Osamis, Pagadian, Oroqueta. Good morning diha sa inyo ang tanan. Masadya nga buntag alang sa atong mga igsuon dinha sa Davao City, Surigao, sa tanang party sa Surigao o sa tanang mga naa sa General Santos City o sa tanang mga naa sa Bukidnon. Masadya nga buntag kaninyong tanan. Maayo aga sa atong mga kapaglaom, labi na sa Iligan, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Hinguog,
Malaybalay, Bukidnon, Valencia, part of Bukidnon. Daghang salamat sa pagtanaw ninyo sa PSG. Yes. Og talag saong concert ang gipahigayon sa atong mga kabataan ni adtong niaging Sabado nga gipahigayon dito sa Cagayan de Oro Central Church. And let us watch them singing for the glory of God. Well, murag dili pa ready ang Dili atong pa video. ready, no? Pero Okay. gi-organize ni siya sa Children's Ministries Department. Ikaw yung Central Church Elder. Ang sa'yo mga hisgutan eh. Wala siya Okay. may isgot, ana. Kaya wala siya dito. Pero nag-organize na ang sa children. Children's Department. Yes, Okay, Ano daw? watch them singing atong mga kabataan. Wow. Oh, thank you, Kai. Congratulations sa atong Children's Ministries Yes. Department. Nakita O mo nga ni mga Miko, ginikanan, si Miko dito. o mga ginikanan, malipay gina nga makita nila lang Of mga course. kabataan magkanta. Maabot na sa mga time da. Congratulations also to Ma'am Jimenez, si Ma'am Methel Almozera for Yes. conducting the said concert. And sa tanang po mga taga Central Church, daghang salamat sa inyong pag-host at tumiyagi nga concert. Si Ma'am Itang po, isa sa mga nag-organize ato. Okay, so musunod ang anniversary sa Hope Radio, Iligan. Okay, adun na gipahigayon nga third year anniversary sa Hope Radio. Og ila ni siyang gihatagan og lahi nga tema, kini siya gipahigayon sa mga community ang naghatag sila og services dito sa komunidad. Wow. Og naghimo sila og feeding program dito. Congratulations sa Hope Radio Iligan Yes. City Wow. for Mga man ito. reaching third Yes. year sa ilang pag-ministry sa kahanginan. Yes. Very O active katong kaya last ng year Hope dito man Radio tani dito ilang ba? anniversary, Yes. no? Yes. Last year. Last year dito Dito ta. ta. Ma'am Laila, congratulations. And to all the staff of Hope Radio Iligan, thank you so much sa inyong pag-extend og services sa mga atong komunidad. Og sa laing bahin, adun natin gipahigayon nga Hope for Hope sa diri sa Hope Channel South Philippines. Gitambungan kini sa daghan nato mga sponsors, pinalanggang sponsors diri sa South Philippines og ang atong mga programs, local programs atong gi-launch diri. Doon natin gihimo nga launching sa atong mga local programs. Let's Pray Cagayan de Oro, Panimbaya sa Kabuntagon, Batakang In This Balita. Generation, sa pa? Batakang balita. Balaod. Ay, Yes. balaod. Atong eh. i-launch ang wala pa nasugdan pero ongoing planning and production sa Batakang Balaod ug ang In Harmony. Well, among Oh. gikalipay ang atong mga sponsor nga naagyo dito nakig-uban ka nato. We would like Yes. also to thank Sir Rex and Ma'am Jessica for helping us conducting the event, and also Engineer Barbas and Ma'am Amor Barbas. Thank you so much. Alright.
Alright, Yes. so, Okay. well, mga kamaglawan, padayon na ito pagpukaw ang atong mga kagalingon, pinaagi sa usa ka ehersisyo na ihatag nato sa atong mga tagsa-tagsa nga alimpatakan. Niya ang atong panghinuklog karong kamuntagan. Atong basahon, life is 10% of what happened and 90% on how you react on it. Okay. Sa na da. Wala gusto mo ni mathematical way na may mga percentage ni 10% May ug magkana. 90%. Oh. Basta akong pagsabot no, na mga butang ba nga dili nimo gina-expect nga moabot. So gamay ra siya. Kay wa mo ka naguna-una na gyud. Ang padayon nimo nga pag-una-una after 2 nga nahitabo sa imong kinabuhi, mutoy mo murag mudugay. Mutoy mo lungtad. How you react on it. Mo move on ka ba diretso sa breakup? Sa pagpangita sa imong career, nawadan ka magtrabaho, suwan na ka sa balay, sa kwarto, gakso nimong kakuling tuhod, o move on, kalimtan to nimo and focus on another, let's say, profession or sa baka. Wow. Like, Well, murag, unsa what do you imong, comment? murag inana po dem giingon da, kung murag 90% nga unsa imong gustong hitabo sa imong kinabuhi. Yes. 10% pa jud ang kanang Kung unsay unsaon nimo. gihatag ang Oo, circumstansya. hatag. Yeah. Okay, you're given a circumstance and then how you react Dili jud ka after mo the deal circumstance. ana nga situation lang alone. So, importante kay na siya. So, si Charm. Charm. I am 90% reacting. Desad ko karon. Sir Oy. Joe Garzanes, Yes. sorry good kaayo. Actually, kaila ko na ko. Thank you kaayo. Again, thank you, pero sorry. Muna na ko ikaingon, Sir Joe. 90% ni gyud siya nga akong gi-react karon. Sad yun ko, pero sorry. Yes, pero si Sergio, makasabot gina si Sergio. Tungod kay dili man nato mahibaw-an ang ato ang mga panghitabo, mga time nato kabalo, kasabot gina siya. So well, mga kapaglaom, what happened in Panibaya is simply because we respond to demands of changing time. That's right, Wing, no? Another thing, no, gikahinaman natong tanan, although, is kini madunggan nato ni mga awit bang ihalad sa atong mga kaigsunan. Unya taud-taud among ihatag kaninyo ang puros babae, no? Colorful kay mga dresses. Gikan pa sila all the way from Don Carlos and they call themselves Ladies Chorus. Later, let us unveil the secrets of Salay Misamis Oriental on how they fight against drug addiction. At ang natuon niya sa top secrets. Good governance, mga hari sa Biblia. Ato na silang sayron kung kinsa sila ug ato mga pagtulunan nga atong makuha sa ila gikan sa ilang leadership gikan sa ilang pagpangulo. Unya kauban sa Good Morning Pastor, atong kaubanon si Mr. Pastor Binoni Bailado. So mga kapaglaom, stay with us. Keep watching Panibaya sa Kabuntagan because this show gives you the real ingredients to happiness and to a very delightful morning. Stay with us only here on Panibaya sa Kabuntagan. Panibaya sa usa-usa, panibaya sa imong pagmata. When I need joy, it springs like a fountain, or peace, it flows like a river. When I want love, I feel His arms are wrapped around me. When I need strength, He leads me through valleys. When I've got the blues, He makes me so happy. Just when I need Him, He gives me just what I need. When I'm searching for a sweet ray of sunshine, suddenly He brings a shower. Oh, He knows I need the rain that's right to blossom from a seed into a beautiful flower. When the world has cut me down and I'm looking for some sympathy, He reminds me of His goodness. My heart begins to sing, 'cause I know He knows what's best for me. Best for me, He knows just what I need.
I need joy, it springs like a fountain or peace. It flows like a river. When I want love, I feel His arms are wrapped around me. When I need strength, He leads me through valleys. When I've got the blues, He makes me so happy. Just when I need Him, He gives me just what I need. When I need joy, it springs like a fountain or peace. It flows like a river. When I want love, I feel His arms are wrapped around me. When I need strength, He leads me through valleys. When I've got the blues, He makes me so happy. Just when I need Him, He gives me just what I need. Oh, just when I need Him, He gives me just what I need. Well, mga kapaglaam, you've just witnessed mga balangaw. Ang balangaw ni Bisitas Panimbeya sa Kabuntagan. So colorful dresses, so beautiful voices, and so delightful music. Thank you, Ladies Chorus from Don Carlos. I would like to invite Ma'am Joy Balmoria to be with me here. Siya ang represents Hello, our good morning, group. sir. Good morning, ma'am. Wow. I didn't know you guys could, sing that well. Salamat kayo for This coming is our over. first time here and we are so happy. And we are It is happy. a great opportunity to be here. It is a pleasure to have you all here. Ma'am, gikan mo mo Don Carlos, and then taas ang biyahe. I'm sure you guys have Yes, families on sir. your own. At about 4-hour bus ride. And then I can imagine ba nga, you keep singing to the Lord na may family nga gina-run. Yes, sir. What inspires we you all guys? have kids. We are all mommies. Yeah, I can see that. We are headed by Ma'am Donna, Jean Makanim, and then we just come here. We left our kids at home just to give inspiration for our mga kaigsunan, Yes. our televiewers, friends here in Philippines and also everywhere outside. So how do you manage this? How do you manage your time, your practices? After the work, sir, we hurriedly come to our appointment, the set appointment, and then everything will be in Order? order I can imagine a mother, just a wife. to divide our time. Wow. So, nakakalaman kayo mga mensahe para sa mga kaparehas di mo ginikanan, no? Asawa po, this nga is na yung mga also talento mo my kanta to share. challenge. For us mommies, we can also take part of God's ministry for whatever talent that we have. Just like with us, we are thankful God has given us singing talent. So we are so happy to take part of this and to give inspiration. And yeah, because this is also a part of growing up spiritually. That's right. Nakayo pasalamatan, ma'am? Mga elders na to dito? We give thanks to our staff. Thank you so much for your warm accommodation. We had welcome. you have welcomed us last night until now, and also with our sisters here, and of course the men who supported us. Of They are course. here, the husbands. The success of all women And are the also- supportive men. Yeah, the success of the women are because of the husbands. Yeah, that's right. Thank you so much, Ma'am Joy. Thank you so much, Okay, Ladies thank Chorus. you, We will sir, be hearing for more this great songs from you. opportunity. It is a pleasure. Well, mga kapaglaom, bless. no? Nadunggan na itong Ladies Chorus. Dili pa na ito sila palakon tungod kay later. Madunggan pa na ito ang 2 more songs from them. But this time, kauban na ito si Ma'am Layla Di mo lang atong paboritong dietitian and nutritionist. Ug ihatag niya ka na ito ang mga tips para atong mas matiman atong kagalingon tungod kay pagaisgutan niya ang flu. This time on Health Bits. Hi everyone, let's listen to Health Bits. Have you been infected by the seasonal flu? In the Philippines, flu is quite common during the rainy season. Influenza A and B viruses are usually responsible for this health condition. They get transmitted from hand to mouth and nose through droplets in the air, from secretion, when the infected person sneezes or coughs without covering his or her mouth and nose, and from direct contact. The symptoms are usually mild but can be annoying. These include stuffy, runny nose,
sore throats and loss of appetite, watery eyes, non-productive cough, headache, and low-grade fever. Rest at home and medications ordered by the physician, one may get rid of the common flu. For nutrition therapy, please follow this advice. Drink plenty of water and vitamin C-rich natural juices along with a well-balanced diet. Start your meal with hot soups to stimulate appetite. Avoid dairy foods. They produce mucus in most people. To soothe a sore throat, drink hot lemonade, salabats or calamansi ale, and weak tea with lemon and honey. Take note, if symptoms continue, go and consult your medical doctor. This is Miss Laila reminding you, health is the most precious treasure. Take care of it. Be healthy. It's a wise choice. Panimaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Aron mapalig-on ang programa kontra droga, gipanghingusgan sa National Drug Education Program ang pag-awhag sa tibuok komunidad aron sa pagpakigbatok niini. Usa na sa mga pamaagi mao ang pagpili sa Outstanding Barkada kontra Droga Best Implementer among secondary schools. Ug karon atong diskubrihon ang mga sekreto sa Salay National High School, ang 2013 National Awardee and this year's National Qualifier for the search of Barkada kontra Droga Best Implementer. With us this morning, ang mga banggiitang tao nga nagpaluyo sa usa ka success story sa Salay, Misamis Oriental. We would like to welcome on the show Engineer Edwin Ventura, ang atong Municipal Administrator sa Salay, Misamis Oriental. Good morning, sir. Good morning. And ang atong Chief of Police diri sa PNP Salay, Police Senior Inspector Cesar Sumapig Jr. Good morning. Good morning, ma'am. And usa ka Head Teacher 3 sa Salay National High School, Ma'am Rowelyn Aying. Good morning. Good morning. O nagpa-implement sa usa ka program nga gikinahanglan sa atong mga kabataan, si Ma'am Presentasyon Alarba. Good morning, Charm. Aguban sa atong mga kauban dinhi. Good morning sa tanan. Ma'am, mangutana ko, since 2013, qualifier na ang Salay National High School niining Barkada kontra Droga nga program. That's right. So, unsay mga sekreto, ma'am? Unsay mga factors nga nahimong nakuha ninyo ang kining award? Nagsugod gini siya sa 1995, kusdap pa ni siya, hantod karon nga na-endip na. Then, ang among guidance counselor, isa magina siya nga action guidance counselor. Amo lang ni gitabangan siya kay dugay naman gid siya kuhunga. Mura naman gyud og nagproblema na taani. So na existing a problem. Murag sa eskwelahan pa wala may makahibalo sa community. Moto nga sa amo nang tan-aw gipanglantaw na namudaan, mura man gyud og gikinahanglan gid ni siya nga programa ang gitawag nga Barkada kontra Droga. O sa among gibuhat dayon na siya, among gi-inform kami teachers nag conference mi una ahead din namo gitawag ang mga parents kay isa man gid ang parents kinahanglan man gid sila masayod sa ilang problema sa ilang mga anak. Curious lang kung pila ang population sa school. We have we have 1,702. Oh, it's increasing. Okay, after that, gi-organize namo nagkuan me every year level organize me, nagpili sila og ilang officers, hantod nga nagfederation me, entero Salay National High School, nagpili gid me ang pinaka-general officer. Sir, ingon ni ma'am kaganiha mo na existing a problems. Unsa day ang kahimtang sa atong mga kabatanunan before paaning Barkada kontra Droga? Before ni na come up ni na programa, ma'am, ang kabatanunan ko din labi na sa Salay National High School, nasa grupo-grupo. Then na mga
mga gang. So mag-abot sila, magsumbagay, magbinirahay. So that's why na-inform na tipok to no tanan mga maestra, gi-inform din mi sa kadagkuan sa eskwelahan na inaana ang hitabo dinhi. So that's why ang amo yung concern na ma-address na mo ang problema diha sa Salay National High School. Mo to nagawas tong mga symposium program, mga leaflets na mo ipanghatag na awareness, sa drug awareness, ipang call na mo attention sa leaders atong mga gang sa among ipatawag. Pag after na mo ipatawag na mo ang parents, i-counsel ang parents through sa DSWD kay minor man. So murag interaction sa tanan mga stakeholders na at least ma-address na to ang problema. Engineer, giunsa sa local government ang pag-empower or pag-sustain sa program sa National High School? Ang local government unit sa Salay, very supportive with about the Barkada kontra Droga. Especially in kanang natay mga cases na may in terms of logistic. So naadya ang local government in terms of financial. In financial, in what sense? Purchase tag mga sports facilities para lang matagaan na to ang mga kabataan og diversion in terms nga dito sa droga is dito sa sports. Unsa nga pamaagi nga ang financial assistance ninyo na puslan niining Barkada kontra Droga? Like kining among kaning sa mga krudo sa among patrol nga di na sila ingon nga madlangan pa ang pag-atag og assistance, labi na gid kung ang atong mga teachers manawag sa ila diretso. So mas dali ang atong ang sanang gitawag nila og response. Ma'am, giunsa pag-integrate giunsa pagtabang sa mga teachers aron nga mas ma-improve or mas solidify pag yun inyong program sa Barkada kontra Droga? Sa mga teachers, grabe yun ang ilang support kay even sa mga lessons, lesson plan nga akong i-check, integrated siya. Dayon sa ilang pagklase, dinatagan yun na siya time nga mga 5 minutes nga ma-integrate yun ang kaning Barkada kontra Droga, like kanang nami mga film viewing, mga pakita yun sa ilang ill effects sa drugs. So at least ang mga bata aware yun sila nga dili yun maayo mo gamit og drugs. Curious lang ko, ma'am, yun sa ninyo pagkuha ang attention sa mga drug-addicted pupils nga mahimong musalig bitaw sila nga muistorya sila sa ilang mga problema o sa ilang naagian. Then kana sila gitagsa-tagsa na para dili sad ulawan sila, amo nang gitagsa-tagsa pagpa-report sa guidance. And then for counseling. Yes, for counseling. And then aside dan na hasta parents na gatubang. Sila duwa sa estudyante o sa parents. Nag-invite me sa PNP o katong sa PDEA. Rigid gid siya nga information drive. Yes, rigid gyud kay kanang pagpatawag sa estudyante, di may mayan nilang ma'am na ato ako mga policewomen kay in charge man sila sa PCR namo section na at least kung unsay dangatan sa bata na nag-drugs, dili ka pursu sa imong gusto, mga ambitions in life na parehas sa amo karon nakaabot mi ani mo kana murag gilukmay gyud namo ila bitang feeling ay lang kiliti o gikuha ginayang para at least nakadungog ang ginikanan, amo sang gimaymayan ang ginikanan na kinahanglan matag alas 5 alas 6 sa gabi na imong anak na nasa balay dili na maglatagaw para gyud ang imong anak makalampo sa eskwela. Engineer and Chief, giunsa ninyo pag-ensure nga tibuok municipality sa Salay mahimo siyang drug-free? Dili gisad namo maingon na drug-free ang hinuon ma-minimize namo ang mga drug users diri. Although kaning drug addiction perennial problem ani sa atong society. So ang ahamog yung drive with the mayor with Sir Ventura na at least ma-lessen dili sila ma-influensyahan sila sa drugs. Engineer, na daw may reward system. Tell us about this. So ang reward system nga gipahigayon sa local government unit, like kung na mga information about drugs, so mo dari kan sa report ni Mayor, dayon si Mayor na magpasalitate din sa ilang award.
Rewards di bali. So usa na siya ng katabang para ma-minimize na to ang droga sa salay. Unsa may gikinahanglan nga mga ingredients nga mahimong malampuson ang usa ka program? No copy paste. Sugot ta kang engineer. So, ako lang siguro na ang pagkinabangay sa mga, especially sa mga ginikanan, close kayo ang pagbantay sa itong mga bata. Di na monitor na ito asa ilang mga activity. Sir? Sa ako lang, kung atong trabaho, ato yung tagaan og bili, naghatag ta og maayong himplo, sumala pod sa ilaha pod inig managko na sila, mao po na ilang igasa ngadto sa ilang next generation. Okay. Ma'am Roelen? Para sa ako gyud, mas maayo gyud ang tao nga godly, nagkahadlok sa Ginoo. Kay kung nakay kahadlok sa Ginoo, kanang dili ka mahadlok lang nga nay tawo nagtan-aw nimo, kun dili nahadlok ka sa Ginoo sa imong pagbuhat sa mga buluhaton, just like kanang empleyado ka, kanang mahimo nimo siyang heartily. You're not doing it nga para lang makita sa tao, but you have to do it para mahimaya, malipay ang Ginoo sa imong mga gibuhat. Ma'am Pres? Tinood na nga first Friday Mass. Isa sa na nga ang mga bata makahinuktok sa ilang. Gi-integrate yun yung spiritual. Yes. Akong gihangyo ang tanan sa pagpakiglambigit, Pakigbatok. Droga atong paggangon. Ug atong suportahan ang Barkada kontra droga! That's been provided. I follow close behind the one who's led me all the way. Watches o'er his tender flock with vision and divided, providing everything I need with mercy every day. The shepherd leads the sheep along this winding narrow road, through grassy fields and shady pastures by the river's flow. I'm not driven down this path I trod, I follow him by choice. I don't need to see the way ahead, I only need to hear the shepherd's voice. Tones with love and compassion, charting every step I take. I know I'm in his care, and though the path grows dark and dim, I'll follow his direction. I may not know what lies ahead, but I know he will be there. The sheep along this winding narrow road, through grassy fields and shady pastures by the river's flow. I'm not driven down this path I trod, I follow him by choice. I don't need to see the way ahead, I only need to hear the shepherd's voice. I don't need to see the way ahead, I only need to hear the shepherd's voice. Ooh.
Would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats. Dinhidapit sa Rizal Plaza, Malaybalay City, Malaybalay Bukidnon. Ato karong suruyon nining Malaybalay City kung unsa ang ilahang mga tubag sa atong mga kapaglaom. Ato makauban karon ang akong partner, Daryl Lictin. Yes! Da, welcome sa atong Bible Beats. Salamat po guys, magdawat ako na excited na kayo. Yes, unsa man nato pangutana sa atong mga kapaglaom karon? Atong pangutano na atong mga kapaglaom dinhi sa Malaybalay kung unsa ang ilang ginabitbit o ginabalon nga teksto, paboritong teksto sa Biblia sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ug ato mong pangutanon, ngano? Yes. So, ready na kada? Ready na kayo, excited Ready na kayo. po. Tara, mangutana na ta. Tara. Unsa man tong paborito nimo nga teksto sa Biblia nga imong ginahuna-huna sa imong adlaw nga pagkinabuhi? Sa ako gyud nga favorite gyud kini gid ang John 3:16. Unsa man to? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting Wow, life. kompleto. Nga naman ka na imong gusto nga teksto? Favorito gyud ako na kay kung wala si Kristo, magani sa kalibutan. Alo. Sige lang, sige lang. Sige lang. Siguro di gyud ko makakaplag og kaluwasan. Okay, Masteria Ikaw ma'am, unsa may mo nakay ganahan nga verse sa Bible niya? Nganong ganahan ka? Ikaw. Wala, ikaw. Ang angel of God. Ma'am. Tana na may teksto sa Bible, ma'am. While ka baklay mo. Ang John 14, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Nganong ka naman ng imong paborito? Kay mugay na sa akong kinabuhi. Makasubay sa matarong nga kuan dalan tayong sa langit. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, whosoever believeth in Him shall not perish but have an eternal life. Nganong ka naman, sir, ang imong paborito? Kaya nakita na ako nga ang kaluwasan na nato naaara gyud sa kang Ginoong Kristo, dili sa pagkasapian, dili sa pagkagwapo, dili sa pagkamahinatagon, kundi pinagi sa buhat o pagtuo nato sa kang Ginoong Kristo. O maluoy din ang amang langit nun, nga maluwas ta sa ato mga kasalanan kay wala may tao nga perfecto, di ba? So through Jesus Christ we will be saved. Well said, well said. Nasabot ba ta, sir, nga mag-shades ta, sir? Pumunta na ko, sir, kung unsa yung paborito nga teksto sa Biblia? Abahin sa Mateo 10 nga gingon nga nalimot lang ko sa kapitulo nga abahin sa pagkaon. Oo. Ngano katuman imong paborito? So Katoliko mangud ko nya makaon mo ko sa unsa nga pagkaon basta masulod na sa akong ginawa. Nakasigig-basa na karon sa Bible. Ano naman lang? Wala nang Jude. Sorry gyud kayo. Leviticus City. Unsa man to nga verse? Dito. May tungod sa kanang pagkaon dito sa baboy. Nga naman din. Hugaw ang baboy. Oo. Sumala pod sa Isaiah 66:17. Katong nagabalaan silang kagalingon o nagaputli silang kagalingon aron sa pag-adto sa luyo sa tanaman nga nagakaon og sa baboy, silang tanan magadungan sa pag-ambak sa katapusan na ingon si Jehova. John 3:16. Oo, saan na yun dito? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting Nay, life. ngano ka naman yung paborito, Nay? Mao may heart sa Bible nga naa sa kong kasing-kasing. Ikaw, naki
paborito nga Bible verse? Go to the world and multiply. Go to the world. Anong ka naman yung gudi mo na yung duman, good? Anong ka naman gudi mo na yung duman, man, good? Ay, it doesn't mean nga, katora ako na dumduman is, katora dyan ako struck sa kuha. But there are a lot of words mang good, but it seems na, marag, from the start is, mo dyan to siya ang marag ingon bita ni God. Ako, dito na kayo, mama. Wala. Kanalagin, mama. Asa bang kumapa makita? Ha? Pag ano sa'yo, sa may masulti ba na itong creation sa Genesis 1:1? Ang kayo sa Ginoo sa tao. Da, atong nakita atong mga tubag sa atong mga kapaglaom. Importante gid kayo nga makabalota sa Bible. Sa tinud lang nindot gina nga doon natay pulong sa Ginoo nga magpabilin sa atong una umugiya ka nato sa atong pagkinabuhi. Yes, mga kapaglaom, ato na sang nasayran ang matubag sa atong kaigsunan dinhi sa Malaybalay City. Awing indino, Dariliktin alang sa Bible Bits. Panimbayag gikan sa Kasisan PCA Church. Yay! This program is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Doha Qatar SDA Church, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, LV Maaliao. good morning mga kapaglaom. Once again, aniyan usab kita sa atong segment ang Good Morning Pastor. Now this morning atong hisgutan kining mga hari karon nining kabuntagon. Importante kini kay labi na nga moabutay ng kining eleksyon. So nining kabuntagon ato makauban ang usa sa maabtikon nga ilado, respetado nga direktor sa Stewardship and Legal Trust Director sa Negros Oriental, Pastor Binoni Bailado. Good morning, Pastor. Good morning, Welcome Pastor. sa Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning, Sam. Pastor, abot ba ang panimbaya dito sa Negros? Doon ay portion sa Dawin and sa Banggeta, pero snowy na kayo. Excited tayo mga kaigsunan dito karon. Pastor, ang atong ang kaning Negros sakop pa na sa Central Philippine Union Conference. Yes, mga Hilonggo. Okay. So mga Hilonggo dito, Pastor. Daghang Hilonggo. Pero dili ka Hilonggo, Pastor. Dili ko Hilonggo. Actually, ang Negros Oriental, Cebuano na siyang area. Okay. Occidental part, mo diba? Ilonggo. Okay. Nagsunod mo itong panahon nga itong mga guest pastors kay Kuan. Ganahan kayo may mag-Hilonggo. Hilonggo. Pastor, may isgot na karong mga hari sa Biblia. Pero kung mo isgot naghari, unsa may kasagaran mo abot? Una maabot sa itong una-una. Alang na ko, ang maabot yun sa akong una-una kung mas isgot tawag hari. Kanang pulong nga halangdon. Halangdon? Kanang talahuron. Talahuron. Kanya yukbuan kung makatagbo, yukbo dayon ka. So, kanang hari nga nabilong sa royal blood. Na siya royal blood. Nang po'y uban nga hari-hari pero di man royal blood. Dilipod ang ang tahuron. Hari sa selda. Oo. So, Pastor, unsang klase ang hari sa gigikinahanglan nga mapadagan ang gingharian? Unsang klase kini nga mga hari? Well, alam na ko ang hari nga gikinahanglan kanang adunay katakos. Nga angay gyud siyang tahoron sa iyahang mga katawhan tuna siya teritoryo. Respetado. Respetado siya. O niya aduna pud siya lig-on nga balaod. O niya aduna pud siya puwersa nga maoy mo suporta. Ilabi na kung doon ay magkatalagman, maabot siyang gingharian. Sa ato pa, Pastor, kining hari ka, importante yun nga impluensya kasi mga masakop niya. Doon na may mga sakop karon nga maghari-hari, nga lupig pa ang hari. Unsa may mga masultian ni? Akay hari-hari. Samar nas tarak-tarak na diligid pure nga truck. No hari-hari, adigin na hari. Tarak-tarak ra po. Okay. Pastor, unsa ka dako ang trabaho sa usa ka hari sa usa ka nasod? Alang nako, ang pinakadako nga trabaho sa usa ka hari mao ang paglantaw sa kahusay o kalinaw sa iyang harian o ang pagplano alang sa kalambuan sa iyang gingharian alang sa kayon sa tanan niyang katawhan. So, Pastor, maadto ta sa labi na sa Bible da, Pastor. Kung sa unang panahon ang mga hari, kung unsa ka maayo ang hari, mao po na ang iyang mga sakop. Kung dautan ang hari, mao po na iyang mga sakop. So, unsa nga gitawag ani unsa nga gingharian ang magmalampuson o wala unsa ang pagtulunan nga atong makuha ani? Yes, Pastor. Okay. Ang bitaw no ang ako ra gyud mayumduman sa Biblia.
daghan kay mas daghan ang maging harian nga wala ginaglampos. Bitaw, daghan kayo nga Labi na nalaglag. ko niyong basahon ng First and Second Chronicles. Yes. No? Niya naa din na nakasulat ang mga kapakyasan sa mga hari. Ang akrog yung himduman nga nagmalampuson sa Biblia nga sa iyahang pagdomina dunay kalinaw sa palibot. Mauto si King Solomon. Okay. Tungod kay iyang pagpalakaw sa iyang gingarian, gipalakaw pinagis pagigugma. 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 Pagigugma O, sa... Kaalam gikan Kaalam. sa Ginoo. Manggialamon magito. Manggialamon. So, unsa may Ito siya. mga kinahanglan to nga kuhaon nga pagtulunan gikan ana nga hari, pastor? O katong pagtulunan pod nga kuhaon nato atong mga hari nga ang ilang nasod niadto sa kapagyasan. Na Bitano. kinahanglan kita Kung atong tanawon si King Solomon ang una niya mao nga nangayo gid siya kaalam gikan sa Ginoo. Yes. Okay? Katong mga si David, pastor, paamahan ni Solomon. Unsa may atong kuhaan nga pagtulunan kang David ato lahi po tuyay. Kay sa Israel ato ni uswag po di ba sa iyang gingarian kay ipang lupig to niya mga kuhaan, kalabang nasod. Aduna nay kayunik si David akong palantawon. Kay daghan ba yung mga tawo mo dool nako pastor makasala kay ko. Oo. Pero ako siya giingnan nga alang nako. Mas buutan pa ka kay ni David. Wala man ka nangilog asawa. Usaray mong asawa. Wala pa kay taong gipatay. Pero si David, nanulol man siya sa Ginoo. Okay. Kay bisan sa kapakyasan iyang nahimo, duol siya sa Ginoo. Mga ibigay siya pasaylo. Lagi. Nangyo bagay na siya nga dili ipakita sa Ginoo ang iyang presensya kay basig mamatay siya. Okay, okay. So nagpaubos gyud siya sa Ginoo, umuto nga bisan sa unsa kapakyasan tong may duol kita sa Ginoo. Balikan kita sa Ginoo. Yes. Wala na tabo ni haring. Pastor, balik na itong kaning pagkahari, Pastor. No? Nay, sa atong panahon karon Pangulo o mga leader na atong tawag sa ila, o dili na sila mga anak sa hari ba? Kumbaga, mahimo kang hari, magka-anak ka sa hari. Mailik na Nasa sila. imong dugo kung munuhay. This time, pilion sila. So, mga tanong, Pastor ba, unsa may kalainan sa pagdumala sa mga Pangulo, karon o mga pagdumala sa mga hari kaniadto? Posible doon nagyed ako ng kalainan. Yes. Makaingon kung doon ay kalainan tungod sa pag-uswag sa kaalam sa tao. So, sa una, tingali, malisod ang ilang padumala tungod kay labi na sa teknolohiya, ang communication system kaniya to. Kung doon ay ipadangat, mudagan-dagan pa tong messenger, pero karon High-tech basican, na. high-tech na. So, tingali, mas faster ang development sa mga hari karon kaysa kaning panahon. Pastor, unsa may angay bantayan kung ikaw pangulo sa usa ka organisasyon o sa kanasod, unsa may angay nimong bantayan ug huna-hunaon gyud? Kung ako manggaling, pero wala na sa atong una-una, no? Pero kung mahitabo man galing, adunay tao mahimong hari, una, yung una-unaon, ang kalinaw. Ang kalinaw. Ang kalinaw. Bisag dili mahimong hari, pangulo lang sa organisasyon, mahimo ka leader sa usa ka organisasyon. Nga magmalinawon, ang dapit diin siya nagapuyo. Yes. Then magmalipayon ang kasing-kasing. Sa may kapusalanan, naglambo taten, samok. So una gyud na akong nabutang sa una-una mao nga kanunay mag-focus sa mga plano nga kita magmalinawon. Then kanunay mag-focus sa mga plano nga makataog kalipay. Okay. Pastor, gas-gas na kayo ni siya, no? Wing, gas-gas na kayo. A leader is a good follower. Pero ato na siyang gamiton karon. What can you comment about this? A leader is a good follower. Well, ang mga hari sa una, Pastor, follower, di man siguro? Ana ram na sila, sugo ram na Alang sila. nako, tinuod dyan na siya. Kung doon naman galitay sundon, ang pinaka-maayo natong sundon, mao ang Dios. Wow. Okay. Kung sama ni Apostol ni King Solomon, isunod niya ang kaalam gihatag sa Ginoo niya. Motong Yes. nagmalampuson siya. That's right. So mo na makaingon ta nga a good leader is a good follower. Yes. So ang mga magdepende po sa atong sundon. Why, what can you tell us Oo. about Jesus or God nga kinahanglan siya magyatong sundon? Well, kung maisigutan ni Ginoo unique manggod siya sa iyang kahimtang. Tungod kay si Ginoong Hesus, although nga atong panahon na wala siya mingod nga hari siya, mga tao mo nag-declare niyang hari siya. No? Tinood gina. Pero ang nakanindot manggod sa Dios kung Ginoong Hesus kung siya may mahari kay gamahanan manggod siya. Gamahanan. Di ba? And then ang nakanindot nga angay natong masunod sa ehemplo ni Ginoong Hesus mo ay ang constant communication with the Father. Yes. So, kung doon naman gali Pangulo, no? Ang usa nga akong advice mo, have a constant relationship. Constant relationship. Ilabi na sa Ginoo. Wow. So Pastor, atong nasayran, labi na sa Bible nga ni-declare si Jesus nga siya ang hari sa tanang mga hari. Yes. Karon Pastor, last, tanan nga mga nasod, tanan nga country doon na sila leader o king. Kani nga mga hari, gitugutan bini sa Ginoo pagpadagan ana nga mga gingharian.
Well, actually, kung atong isgutan ang kahimtang sa sinulat ni Samuel, nga gitugutan si Ginoo nga ang magkatawan doon ay hari katong pagpili ni King Saul. Yes. No? So kay ang tao may managangyo, no? So mutong gitugutan sa Ginoo nga ang katawan sa Dios doon ay tawahanon nga hari. Pero kung ako may papilion, kung magpili manggaling hari, wala ko laing mapili nga hari pa. Ay pa ang Ginoo na lang mo imari. Kaya nga daw ang naa niya, naibalo siya sa tanan unsay mahitabo. Yes. Kung doon ay magsakit, pwede niyang ayo. Kung doon ay mamatay, pwede niyang banhawon. Pero mato pa niyo Pastor, di na kinalang piliyon ng Ginoo kay siya na magyud ang hari nining kalibutan. Pero ang mga king kinahanglan nga magpahimulo sa gina sila pagka-king ron kay moabot ang time nga ang Ginoo nagoy mo king sa tanan. That's right. Mao na Pastor, pinakakanindot. katapusan ka may mensahe ibili nato sa atong mga viewers karon kay talag sa karaban namo makauban. Okay, ako, alang sa tanan natong mga viewers, ang ako lang ikabilin nga mga panguna-una mao nga alang nako doon ay duha la ka butang atong kabuoton sa itong kinabuhi ng kalibutan. Una, paningkamutan nato atong makabut ang kalinaw sa panghuna-huna. That's right. No? Ikaduha, paningkamutan nato nga atong makabut ang kalipay sa atong kasing-kasing. Okay. Alang nako ang kabtangan, posible usa pa na sinungdan nga wa tay kalinaw o wa tay kalipay. Okay. So ang kining duha nga mga butang makabot lang nato pinaagi sa atong maayong relasyon sa atong labang makakagahom. Okay, daghang salamat sa imong panahon, Pastor. This has been a very delightful conversation with the Wing and with you. Salamat kayo sa paghatag katinawan nini nga hisgutanan. Well, mga kapaglaom, no, si Pastor, unya pa na siya ipag-greet kay Pastor, napakay kaubanon ka panibayas ka. No, dear panibayaw niya. Mga kapaglaom, mubalik pa ang Panibayas sa Kabuntagan. Busa, ayaw maghawa. Stay tuned, keep watching Panibayas sa Kabuntagan. This program is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Doha Qatar SDA Church, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, LV Maaliao. Talagsaong problema sa kinabuhi, pero usual namong nga ginatagan og tambag diri sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, ako si Blanc Galope. Dili na ko basahon ni mong ngalan gang. 17 years old, nakatira sa Carmen, Cagayan de Oro City. Meron akong kasama, di bali boyfriend. Ano ang dapat kong gawin? Palagi niya akong sinasabihan na gaga. Tapos palagi na lang niya akong sinasaktan na walang dahilan. Ano dapat ang aking gawin? Dahil ang paniwala ko na palaging magpakumbaba sa sarili. Di rin ako marunong magalit sa iba. Yan ang paniniwala ko. Huwag magalit sa iba. Ipapa sa Diyos ko na lamang ang lahat. Pero nahihirapan na po ako sa aking sarili. Ano po ba ang gawin para maipaglaban ko ang sarili ko? Tagalog ang atong sender, pero Cagayan de Oro siya. Pero yan na lang gi-express in a Filipino way. Pero mga kaigalaan atong sulayan og tambag ni karon, may puntong legal o may puntong emotional ang atong pagahisgutan diri sa atong Dear Panimbaya. For the meantime, ato niyang paminawon ang usa ka dalaga sa una, si Bing. Kung kini siya mahitabo sa iya, unsa kay ang buhaton? Sige Bing. Mahitabo na. I mean, kasabot ko sa iyang sitwasyon ba, lisod jud kaayo. Ako na nang i-share sa imo ha, kay you belong in an abusive relationship. As in, dili ni mo na ma-deny. So, I want you to take note of this one. Kanang imong partner man gyud, I'm sure abuser yun na siya kay gina. Dili lang physical siguro, kay di ba yun siya ginakuan siya. Appeal emotions. Oh, emotions, yun na. So if you're being abused, remember, you are not to blame for being battered or mistreated. Dili ka murag
May reason. May reason. Tapos you are not the cause of your partner's abusive behavior. Imong abuser, I'm sure na siya psychological nga problem. Tapos you deserve to be treated with respect because you're a woman. Of course, ang woman narabatay ka na sa woman society nga mas mulaban jud sa imo. You deserve a safe and happy life. And I please kanang give self-worth im kaugalingon. Kung mahimo hawaan ang relationship. And of course, di bang pud mo married, so pwede mo hawa ka na. Okay, let's move up to Daryl. Sakto tong gingon ni Bing, no? Sakto na siya, Bing, no? Pero sa akong bahin, kanang tawgon kag gaga, tuod kay nana si prior. Nanay, kung magahinungdan. Because ang hinungdan ginana, because you're not doing what is right. And you, my dear sender, are not doing what is right. Gosh, you're 17. Nagiguan uban na ka itong lalaki. Yes. Then, so, di lang tika ko gaga, pero binugo gina siya. I mean, dapat nag-eskwela pa ka or kung dili imo pang ipanday-panday ang imong kaugmaon para mas munindot. Nya karon nag-practice na kas kami yun. Na, ang problema, wala pa jud kani hawaan na pasakita ka na physically, verbally, emotionally. I mean, dapat mo hikni kay So hawa na. Wala ka na suko. Oo, dagan kay mga cameraman namo dili. Masuko ko sa imo. Dili ko masuko ng laki kay wala mo kailan niya, ikaw man sender ka. Masuko ko sa imo, magpabilin ko kasuko kung magpabilin pa ka nga sitwasyon. Yes. Okay, Awing. Kanang Gaga, pwede rin na sumpayag, Lady Gaga. Akong matambag sa imo kung mato ta sa biblikal, labi na sa mamagtiayon, alkansigin mo mga babae, kaya nga madi kamong mga asawa, magpasakop mo nga to sa mga bana. So, sa mga minyo, pero dili pa man mo minyo, ang imong buhaton diya, Lady Gaga, ang tawag sa imo Uy, dili na siya yun. Lagi, lady siya nga, ang tawag sa laki siya sige siya kawayon. Kanang imong kuano na ang lalaki, nga sige magkapangaway sa kuwa, nga wa makugihimo nimo. Pero she doesn't have to believe nga mao gina siya. I mean, kung mo nang tawag sa iya sa lalaki, ayo pagtuoy langga nga gaga jud ka. Lagi, walang tinimog sa ingon pa ni Daryl, nga move on na ana nga adjective sa imong life. Yes. O importante kayo nga, kung dili man ka magkasinabot anang imong partner, pwede man ka mo exit bata pa ka. Daghan pa kayong mga gwapo nga mga kameraman mo diri nga maampungan. Pwede na siya. So anytime ka nga kung imo sang balansihon ang imuhang dughan nga uy, padayon ko ani dako kayong guba akong dughan ani kinahanglan mo exit na ko ani. Simple ra na lang exit kung di makaya si mo kasing-kasing. Okay, kauban nato karon si Ma'am Angel, all in white, ang atong sociologist. Ma'am Angel, uso ba gyud karon sa mga kabataan? Naamagod siya, I agree no, unsay buhaton, so hawa. That's basically it. Bata pa man po ka, like what being said, you are in an abusive relationship and you said, ka nang dili magpakasakit. Katubito katong panghinuklob ka ganina. This is your reaction. How you reacted to the situation is not tunong. Pero diba? Ma'am, kaning mga babae anang edad, grabe man ginag-uros na ilang gugma na. Magukod yung laki. Kani bitaw mind over matter unta siya, di ta magpadala sa emotion. Naamang like there are abusive relationships kay kana bitaw chauvinistic kaayo nga society nga they thought nga ang lalaki mao ang domineering gyud siya sa relationship. Diba? But then kung tan-aw nimo na siya, naana siya problema. Agree ko kang Bing nga ang di siya kay balo ang imong uyab, dili siya kay balo unsa nag-handle na iyahang problema, iya kaugalingon, so dito niya outlet sa imuha. The thing is bata pa ka. You can only if you want bitaw mura ang thinking is mura ka gusto nga i-practice ang fruit of the spirit nga love, joy, peace. Pero unsa ni mo nag-practice when you yourself do not even know yourself kay imo man lang siya ginaalaw nga sakitan. It's two kaday lang. May difference kung kana bitaw ikaw ang manakit sa tao. Kana lahi yun na siya. Usahitsada na siya. Pero kamo mga lalaki, kani mga lalaki, muriak ni mga lalaki o kamo mga babae tanga-tanga pud mo usahay. Ay. Dili na siya. Ay vice versa na siya. Lagi. Dili na siya lagi kuan. Kung lalaki pud nga tanga-tanga pareha pud aning kani nga sitwasyon na nga. Duy, grabe sad kay kaduy oy babae na klaro di na pareha sa imuhang kakuan. Before si Pastor, speaking about Duy, paminaw yun ani Doy, naa si Attorney Rubino on the line. Aron siya muhatag og talambagan sa atong sender. And this time, I'm sure legal ni siya nga mga matter. Attorney?
Charm, good morning o happy Sabat. Parang naglangkob sa Nindot o kusog na kayo natin ng programa sa kahinginan ng Praise the Panibaya. Lord. Oo. Klaro og tataw kayo, Charm, nga aduna kayo pagpangyatag sa tawanong katungod ang hitabo sa atong nagpadala sa iyang problema. Atong sapton nga aduna siguro nag-involve ni sexual relationship. So Yes. ang nagpadala sa iyang problema, aduna sa katungod sa pagpasangat og kasong kriminal batok sa iyang partner. Obo sa Republic Act 9262 kini kitawag natog Anti-Violence Against Women and Their Children. Obo sa nasampit nga balaod, Charm, doon ay mga pagpangabuso na isgutan diha kini kitawag natog physical abuse. Physical. Dapat. Ikaduha kini kitawag natog psychological abuse. Nakasulod na diha ka ng emotional abuse sa isgutan sa atong mga bisita diha sa Panibaya, Charm. Aha. O kaya ikatulo, kini kitawag natog economic abuse. Kini bang mga kalakihan nga Di mo hatag pagkahuman og nga mga anak nila ang babae, makalimot sila ang responsibilidad sa paghatag og financial support. dili mo remit. Oo. So, panahon na siguro, Charm, nga itong mga kabaihan nga na biktima ni ini, mubarog mo tindog ilang-ilang paglaban ng ilang tawanong katungod. So, attorney, yes, Charm. atong i-wrap up, unsay pwede buhaton ni Miss Galope? Ako ikatambag kaniya, Charm, aron mahatagan og justisya ang problema nga iyang nasinati karon, iyag yung pahamtagan og kining kaso, kining iyang parte. Di ba karon. pwede po siya child abuse? Kay 17 pa man siya. Minor pa dahil ni sa Charm. Yes, according to the law, 17 and below, child pa na siya, di ba? Okay. Pwede niya dito sa Republic Act 7610. Okay. Kinitawag natin child abuse. So, Pwede attorney, siya, pwede po siya ni mo ma-invite to come to your office if ever you need. I mean, yes, sir. she Kung needs gusto you. siya matagan og insakto nga impormasyon sa saktong angan niyang buhaton, abli ang atong opisina, sukan sa Lunes hangtod sa Biyernes dito sa Riyadh sa Campalagar. Thank you so much, Attorney Thank you, Jonald Pastor. Rubeno. Thank you, Attorney. Naapay battery of advices si Pastor Binoni. Unsa ito ikatambag, Pastor? Okay. To polish. Alang sa atong sinder, lahi ang anggol nga ako nakita, no? As a pastor manggod, kanunay na ako makita nga gani pagtanaw nako sa kaimtang. Akong gibati nga bata pa siya. Kunya dunay posibilidad nga nagtubo siya sa iyang pamilya nga pinalangga siya. Ug ang pulo nga gaga masakit na alang niya ug makadaot sa ang reputasyon. Ako wala man ko ga-anticipate nga nag-ipon sila kay ang butang din iya mong boyfriend, kuyog-kuyog lang sila, no? Pero ang ako lang din na nga sakit siyang pagbati ang pagkadungog sa pulong gaga. Ang ako lang ikasulti mauni nga iya siyang paybahoon. Ang iyang partner. Paybahoon niyang partner nga kanang pulong gaga. Di ko ganahan. Sakit na alang nako. Ug masakitan po na ako nga mahal sa kinabuhi. Ug magdamlag kon mag-ipon ta, walay kalinaw atong panimalay kung padayon nimo among pulong gaga, makadaot na sa reputasyon. Ano sa istorya, ma'am nga. Unless you are Lady Gaga, di ba? Okay ra. Mahingon lang to siya, Charm, nga pasakiti lang ko, ilang ko tagagaga. Maragapon. Sometimes so mas dako pa og impact ang emotional nga abuse kaysa physical. Magpabilin mo siya ring gakuan sa imong mind. Mga kagalaan, wala na may oras alang sa atong Dear Panibaya. I hope nga si Inday imong napaminawan tungod kay nagsabot ta kagabi nga imong man paminawan karon. I hope that you are listening and watching Panibaya sa Kabuntagon karon nga Kabuntagon. Og mga kagalaan, it's 7 o'clock in the morning and we would like to invite you, dear viewers, to join us in our 777 prayer. Among dalaygon nga Dios, salamat sa kaygayunan sa pagdawat sa bago na usab nga adlaw sa among kinabuhi. Kayugayonan sa mga pagdawat sa hiyas, kinaadman, talento, panahon, kabtangan, bisan sa mga minahal sa among kinabuhi. Ginoo nining adlaw among gibati, ang kalampusan mahimo lamang pinaagi sa imong paggiya. Hinungdan nga among gipangayo kanimo ang presensya sa imong balaan nga espiritu nga maoy magagiya kanamo. Aron ang tanan namong pagabuhaton makapahimuot kanimo ug mahimong panalangin ngadto sa makatawhan sa among palibot ug bisan pa sa kinaiyahan. Kuno galing kami
nakahimog mga kapakyasan. Naghangyo kami kanimo nga pinagi sa imong grasya o kaluoy, imo kaming pasayloon. Og nining adlaw sa among mga buluhaton, among gihandom nga kami magmalampuson sa among mga pangandoy, ilabi na sa handom sa kalinaw sa among pangunahuna o kalipay sa among kasing-kasing. Hinaot nga ikaw magapakiguban ka namo, among kining gitugyan ang tanan pinaagi sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesus nagapakamatay alang ka namo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Drive the nails in my hands, laugh at me where you stand. Go ahead and say it isn't me. The day will come when you will see. 'Cause I rise again. Ain't no power on earth can keep me down. Yes, I rise again. Death can keep me in the ground. Go ahead and mock my name. My love for you is still the same. Go ahead and bury me, but very soon I will be free. 'Cause I'll rise again. Ain't no power on earth can keep me down. Yes, I'll rise again. Death can't keep me in the ground. Insane, dead and gone, but you will see that you were wrong. Go ahead to try to hide the sun, but all will see that I'm the one. 'Cause I'll come again. Ain't no power on earth can keep me back. Yes, I'll come again. Come to take my people back. Come to take my people back. Come to take my people Mr. and Mrs. Jerry Humok, Mr. and Mrs. Max Bareng, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Mr. and Mrs. Guillermo Maglinte, Pastor and Mrs. Francis Aguilar, Mr. and Mrs. Narciso Basilio Sr., Mr. and Mrs. Brainerd Penaranda, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Daniel Seroy, Miss Idel Quirante, Engineer and Mrs. Ray Villanueva.
bisan asang lugara apan wala mahatagan sa importansya. Ang hanoy nga binuhat nga ginganlan og Croton Oil Plant. Apan daghan kanato ang nakahibalo sa pangalan nga tuba-tuba. Kining tuba-tuba mo ni ang pangalan diri halos sa Misamis Oriental or sa Mindanao. Ug sa Bohol ug sa Visayas region gitawag ni siya kasla. Kasla. Okay. 46 sa mahimo siyang maila-ila sa halos tanan nga mga lugar, even China, Japan or everywhere. Ang tawag ani is Jatropha curcas. Ang tuyo sa Jatropha curcas, agalingon ni siya para himuong crude oil. So, ang ngalan siyang crude oil is GCO or Jatropha crude oil. Kining oil sa Jatropha, doon na siya elemento nga gihanlag glycerin o fatty acid. Kining nga oil sa Jatropha, usani ka-importante nga oil sa tibok kalibutan. Usani gikadatuan sa India o ubang mga nasod kay wala na sila mopalit og fossil fuel or petroleum products. Sama sa gasolina, crudo, mga lubricant, high octane, kerosene ug unsa pang mga galamiton nga importante kayo sa industriya. Kaya ang Jatropha, alang sa kasayuran sa televiewer, mauni ang ipanggamit sa ubang nasod kay ang ilang giapas ang health reason. Kaya ang Jatropha samtang mahimo na ni siyang himuon na ni siyang crudo, gasolina, kerosene, high octane kanang tubil sa aeroplano, kanang gas nga tubil sa helicopter, ug himong lubricant ug himong mga natural nga mga chemical nato, wala ni say hazardous chemical emission. Makata safety gyud kayo, zero chemical emission kay pananglitan ang imong sakyanan tubilan og GCO or Jatropha crude oil. Ang iyang tambutso ana walay chemicals. Naapagini siya lami nga kinaya or nindot nga kinaya sa kinaya-kinayan. Labi nag itanong nimo sa mga kadaplina sa karsada nga maagian sa mga kasyanan kay moaresto ni og lead. Nga kanang pananglitan mulabay ang mga motor, mulabay ang mga truck nga nagbuga og mga aso nga makalilisang makamatay sa tao. Mo-arrest siya og mga heavy metal. Ang heavy metal mao ni sila ang lead, cyanide, mercury, cadmium, cobalt, palladium, copper, magnesium nga naa sa petroleum product. Usa siya sa army sa good health, mawala siya, makuhaan ang mga army sa good health. Kulang na ang mag-aresto sa mga CO2 or mga heavy metal nga niya karon sa atong kinaiyahan. Ug karon atong hibaluan ang tuba-tuba dako kay kaymuan sa atong ekonomiya, labi na gyud sa atong kinaiyahan. May sama usab kini sa tawo na kung atong hibaluan ang iyang talento ug mga kahibalo, sama puslan. Kini si AJ Santiles Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Thank you, AJ ug Sir Aga, sa pag-dedicate sa inyong mga talent ug sa inyong mga wisdom diri sa tipik sa kinayahan. Yes. Ug at panahon na po atong gi-invite atong mga televiewers nga anda mo na lang ang cellphone kay panahon na sa atong Bible Trivia. Yes, you may call 0917-811-6670. Again, 0917-811-6670 alang sa pagtubag sa atong Bible Trivia. Again, amo kamong gi-remind mga kahigalaan nga ang inyong prize ni ini nga tubag makahatag og kalipay sa inyong mga higala. Yes. And we will include this ang maayong higala nga segment kauban ni Bing. So, magkita-kita dayon mo kauban ni Bing o sa mga Crude Resolve Channel alang ni ana sa paghatod sa premyo diha sa inyong mga higala. Og ani ana ang atong una nga Bible trivia question. How is the name Emmanuel interpreted? Okay, unsa pag-interpret sa name nga Emmanuel? Tawag na alang sa maayong nga mga tubag, alang sa inyong mga maayong higala. Mga kaigalaan, naniyata sa atong mga greetings. Akong mga pagpasalamat sa tanang mga Facebook visitors and guests sa Panimel sa Kabuntagon nga page. Thank you kaayo. Niabot na taog almost 50,000 ang atong reach. Karon
56,000 ang atong reach according Yes. sa atong page manager. 54,000 kagabi, 936 ang atong post reach this week. So thank you kayo. Amo pong gipasalamatan si Gerard Angaw sa iyang pag-atiman sa atong Facebook sa page pagbilar-bilar. ug sa pagtabang niya kanako nga mahimong magwalang puson ang atong production sa Panimbaya sa Kabuntagon. Thank you gyud kayo Gerard. Ug sa tanan pong nagtan-aw sa Panimbaya sa Kabuntagon abroad and local diri sa Pilipinas, daghang salamat sa inyong pagtagad, pag-share, kamo nag-share sa atong Facebook page. Thank you gyud kayo ana. Sometimes dili na mo maatiman ang among page, wala mi naka-share, pero kamo nag-atiman, nag-share ni ana ngadto sa inyong mga friends. Thank you so much. Yes, happy Sabat. Daghang kayong salamat sa Kasisang Church, Malay-Balay, sa inyong pag-accommodate sa MOA. Kinsa tong atong kuan dito, labi na sa atong friend si John Magsakay, kauban siya mga kabataan, siyang wife. O katong dito ta namahaw nila Ate Nora og siyang bata og siyang husband. Daghang kayong salamat sa inyong pagpadayon namo diha sa Malay-Balay. Og natay mga greetings karon. Good morning and happy Sabat. Panimbaya sa Taknas Kabuntagon sa mga kaigsunan diha sa City Home Subdivision, silas Mr. and Mrs. Elvin Alecre o Mr. and Mrs. Balbistamin o family o sa mga dinunong and family o happy Sabat sa tanan nga nagtanaw sa Panimbaya sa Kabuntagon. Ako po rin akong pasalamatan, no? O i-greet ng mayang buntag si Mr. Rex Gonzaga, kauban sa asawa ni Tanaw karon, Ma'am Jessica Gonzaga. Ako pong lola, sayo siya ni Mata. Nanay, Duling Palamini. Thank you for watching Panibaya sa Kabuntagon. Salamat sa pagsuporta sa imong niwang nga po. Kaya ako pong panibayaon, no? Among mga viewers dira sa Kamamanan, Ilarina family, Lloyd, Annie, AJ, si Baby. Good morning, Baby. Tapos si Uncle Loloy, ug ang iyang barkada. Kalimot ko sa pangalan nato, Nolly. Good morning. Salamat sa pagsuporta sa Panibaya sa Kabuntagon. Engineer Jeremy Palamini, Varias family, Luspo family, Tolentino family. Good morning sa inyong tanan. Yes, og I want to greet happy birthdays kang daghan ni sila. Nag-celebrate itong October 10, Lovely. 2015 si Ma'am D. Ma'am D. Lovely Golfan, happy birthday. Oliver Judes. Day kantahan to si Lovely. Si Aubrey po. Okay, sa tanang mga nag-birthday. Lovely. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yes, Direk happy matarong ka Diyas ni Habas. Happy birthday kang Basta Ma'am dili Pakibo, tarong mo ka Diyas. kang Christine Pakibo, at sa akong mama, happy birthday. Lovely, happy birthday, lovely Okay, dear. mga kaigalaan, amo ka mong giawag sa pagtawag 0917-811-6670. 0917-811-6670. Alang sa pagtubag sa atong Bible Trivia question number 1. Sayon ra kayo ang answer ato. Basta sayon ra gyud kayo. Clint Tornado, thank you so much sa inyong pag-drive kanamo. Sir Nick and Ma'am Aileen, thank you sa pagpahulam sa inyong vehicle. Yes. Sa pag-adto namo sa Kasisang Malay-Balay Bukidnon. And mga kaigalaan, ang Covina International SDA Church sa California, Los Angeles, California, ni-attend sila usa ka Spartan race. Ato ning tanawon. May butag, mga kaigsunan sa Philippines. My name is Janelle Kayan. Good morning, everyone. My name is Dexter Knocker. May butag sa tanan. I'm Eleanor Delquito Ondap. May butag sa inyong tanan. Ako si Ava Septis Hilarda Delquito. A few days ago, we joined the Spartan Sprint. It's a 5-mile run race. It involved 20 different obstacles. Daghan dagan, tamang, swimming sa lapok, o napoy fire gamay. O daghan jud kaayong katkat. What transpired us to join the Spartan race? Ang mga batanon diri sa Covina, we really wanted to do things that is very enjoyable for us. At the same time, we can gain knowledge, strength, and also reflect for our spiritual life. At the very beginning, we were so excited. We thought it was just a 3-mile run, but it ended up to be a 5 miles run. And then we thought we can do it for 2.5 hours, but it turned out that we ended up in 4 hours and 7 minutes.
Actually, wala. And that's one thing that I learned. Joining in a race or anything, you should be physically prepared so you can handle all the obstacles. But luckily I did it because of teamwork. I joined the Spartan race because I know it will be fun and it's very physical demanding activity, and I know I'm going to learn a lot where my physical abilities are, if I'm healthy or not. And I was afraid if I'm going to pass out in the middle of the race. When we were going there, we checked out the people who finished the race. They're not all that fit and macho and healthy. Some of them are fat, some are small, some are big and old and young. I thought to myself, well, if they've done it, so I'm sure I can be able to do it. The spiritual reflection on that is that we can have all the help we have from our church, our family, our friends. They can really encourage us so we can reach our goal to be in heaven. But the ultimate thing that we have to do is we have to be determined in our goal, which is heaven. Kaya bisag unsa pag-help sa ubang tao sa tuwa, if we don't have that self-motivation, we won't reach our goals. Although daghan kay mga na mga samad-samad, na ay mga daghang kamang, kadaghan kang dagma, kadaghan kang stop kay kapoy na kayo, pero padayon lang sa imong sa imong journey. Yan ako datong life as a Christian, as they. We have a lot of obstacles in our lives. It's not only the run, but there's a lot of obstacles, but it's how we are able to overcome those obstacles is more important to us. And with the help of our friends, our teamwork, with our church members, we were able to finish the race and pass the finish line. What I have learned in my spiritual journey, it reminded me when we go to this type of race, napoy time pressure. So dili pwede day magdaghan og dala. Mag-travel ko, usually daghan kong dala. That race I learned, the more you dala, the more dili ka maka-reach imuhang end sa race, sa finish line. It's because daghan kayo mga samok ba kumbaga. The text in Hebrews 12:1, it says we should put off all the things that weigh us down and run the race that God has for us. Muna kong lesson na learned. If we carry with us extra baggage of sin, extra baggage of bad habits and other things, it will hinder us to reach our final destination, our finish line. We won't get that medal, because the kanking nakahinder sa tuwa. So much, Govina Church, for the partnership. Actually, we were talking about this earlier, about your video earlier, about how we could join the race, Spartan race. Gusto kasi Kaya ni mo to da. Kaya ka na ka to magsakasaka lang asarsa dili siguro. We have a caller according to the rec. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. So are you ready to answer the question? How is the name Emmanuel interpreted? God is with us. God is with us. Kung correct ba ang answer? Wala pa tayo. Okay, nana tayo answer. Hello, answer. Asa na ka? God is with us. Yes. Matthew 2:23. Congratulations sa gasa atong caller. Agusan. Agusan. Ngalan sa atong caller? Irene. Irene. Hello, Irene. Kisay hatagan mo sa imo ang gift?
among silingan nga among wish nga mawalik na siya sa pag-alagad. Okay, thank you, Irene. Thank you. Being well, deliver the gift to your home, direct to your home and to your friend. Mga kaglanan, niya na ta sa atong Bible trivia. Question number 2. How tall was Goliath? Wow. Measurement na ni siya. Unsa kataas si Goliath? Sa kataas. Okay. How tall was Goliath? 0917-811-6670. Again, 0917-811-6670. Akong mga greetings diha sa USA. Kang Uncle Dizon og Auntie Myrna nga nagtanaw diha karon sa California, USA. Ilabi na sa Los Angeles SDA Adventist Church, Last Dock. Thank you kaayo sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa Panimaya sa Kabuntagon. Special thanks to Sherwin Cañales and to the entire family, Cañales family, for sending us the video, and Don Deriquito for editing. Wow, and congrats. Septi Salarda and Bem, thank you kayo sa pag-atiman sa mga news para ipadala diri sa Panimaya sa Kabuntagon. And we would like to encourage you also to send us your reports sa inyong mga activities sa church o mga community services. Ayan, Baal, thank you for contacting Panimaya sa Kabuntagon para magpadala og mga report gikan diha sa Mountain View College. Og Wow, ingon man congrats. si Pupoy Buntuyan diha sa Saudi Arabia. Thank you kaayo sa tanang mga na-motivate ni Sir Jojo Garceres. Thank you kaayo for choosing Panimaya sa Kabuntagon to be your outlet ani nga ministry. Yes. Yes, and Okay. we would like to also to thank Ma'am Cora Wahiman sa mong flowers diri. Thank you so much. And I would like to greet happy birthday to Ma'am May Nomos. And magpanimbay ako kang Joanna Cariliero nga nasa Bulwa karon, si Totik ni. Good morning and happy Sabbath. Please extend our birthday greetings to Wilson Mikotwan of Zone 10 Bulwa Church. God bless from members. Thanks. Panimbaya sa Risonar family sa Kibulda, Taguluan. Panimbaya sa tanang tao sa Taguluan. Panimbaya kay Onyot nga nagtrabaho. Okay. We would like to greet happy church anniversary to Duha Qatar Yes. Church. Thank you kayo for always supporting us diri sa Hope Channel South Philippines. Kabalumi, kung unsa ka sincere ang inyong gihatag nga pagtabang sa Hope Channel. And we will be sending you greetings muna. Malate lang siya siguro, pero we thank you really. We are really grateful for having you as our partner. And mga greetings sa Happy Sabbath, Panimaya sa Kabuntagon. Please greet us here from Buog, Zamboanga, Sibugay Church. From Simpang family, thank you for giving this privilege. We're your avid listeners and seers. From Myrna Monteliato, Simpang. Myrna, sorry kayo, last Sabbath wala na mo ka nag-greet, pero nakapromise ko rin mo today. Thank you kayo. From Samuel Rojo. Wow, meron na palang Hope Channel sa Cagayan. I'm here in Canada and I'm very happy to hear some missionary works out there. I missed that time when I was in MVC. Do some missionary during Sabbath. Good luck to your program and God bless and win more souls. Happy Sabbath. Samuel Rojo, thank you kayo from Canada. Well, of course, among pasalamatan ang Don Carlos SDA Church for Yes. sending your members here to sing with us. Mga Sing gwapa chorus. kayo. Ladies Gwapa. Chorus, salamat kayo. Ginagreet po sa Ladies Chorus ang ilang mga kaigalaan nga SDA nga taga Don Carlos nga karon nahimutang sa USA. Happy Sabbath, Panimaya. Pakigreet ko, manibaya ko sa advance happy birthday kang Ikang Trisha Bacaro from Mama Jasmine. Good morning. I would like to greet my sister Hazel Kathleen Castillo. A happy birthday, a happy Sabbath. Greetings to Everlasting Association. Well, daghan kayo ng birthday karon. Good morning and happy birthday sa inyong tanan. Wing, padayon sa inyong greetings. Yes, so happy Sabbath diha ni Master Jules Banuag, nagtanaw siya karon. Og happy Sabbath, good morning sa tanan. Greet nako akong pamilya si Tot, si Tats. Greet po nako akong mama si Bita sa Raos, akong bigsa nila Nanang Dulcing, Nanang Dulce, Dure sa Inging. Greet po nako akong mga friends sa sila Jordan, si Chow, Abi, Dana og Ila Utua sa Arizona, USC sa tanan nga nagtanaw. Thank you, thank you, thank you. Happy Sabbath kaniyong tanan. Well, I would like to congratulate JR Kalunsag and then Trinity Okushima for finally tying the knot tomorrow. I'll be there to witness your ceremony, wedding ceremony. Congratulations. Dada ang kadasig kalipay og pagkamagop sa tibok semana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya siyang gasa kanimo ug sa imong pamilya.
Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus ang atong saligan dalang panan ug kanunay kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado diri lamang sa Panimaya sa Kabuntagon. Ma'am Annie Abjan Zoli, ingon siya, wonderful program. Praise the Lord for your great effort. Keep up the good work and best luck to all of you. From Baby Salgas, diha sa abroad. Higugma gyud ko sa mga tingog sa tanang nanganta diha sa Hope Channel. O sa unsaon ako pag-search sa One Day 2J. Kanang men's trio o katong couple sila. Wow, perfect. From Maria